at tinatawag sa doon sa Macedonia upang tulungan sila. Meaning nangangailangan po sila ng tinatawag na kaligtasan. Kung kaya dali-dali po sila ni Silas umalis at pumunta po sila doon sa tinatawag na Macedonia. Kaya ito po, makikita po natin dito at balikan po natin yung unang iglesia ng Panginoon. Sapagkat meron pong tinatawag na exciting times for the early church. Yung unang iglesia po ng Panginoon sa lugar po o sa aklat na ito ng mga gawa ay matatagpuan po natin dito yung tinatawag na Pentecost. At dito po bumaba yung Banal na Espiritu at yung mga tao po ay napos po sila ng Banal na Espiritu at yung pababa ng Banal na Espiritu ito po ay sa isang apoy. No? And yung time ng Pentecost, kaya tinatawag na Pentecost is 50 days. After 50 days, celebrate po sila ng Pentecost at pumunta po sila doon sa tinatawag na upper room at doon po sila nag-gather at bumaba po yung Banal na Espiritu at yung time po na yan ay marami po ang naligtas. 3,000 souls were saved and the believers and the churches multiplied. Noong time na po ito, napakabilis po na dumami ang iglesia, ang mga mananampalataya dahil po ito yung talagang napaka-powerful po that time ng kanila pong buhay bilang mananampalataya. At dito rin po natin makikita yung transformation ni Paul from persecutor to preacher. And ito po ay nagsimula, nung maligtas po siya, ay nagsimula po siya ng kanyang missionary journey. Na kung saan siya po ay nagpapahayag ng tinatawag na good news. Yung mabuting balita, yung banal na kasulatan. Patungkol sa kaligtasan, ito po ay kanya pong binabahagi sa lahat ng mga lugar na kanyang pinupuntahan. At nung time na to ay nakakita po siya ng pangitain doon po sa tinatawag na Troas. Yung lugar po nito ay Troas. At dito po mababasa po natin sa verse number 8 to 10. Ayan, no? So, sabi po dyan, and they passing by Mysia, come down to Troas. Ayan. Yung lugar na yon ay Troas ang tawag po sa kanya. At narinig po niya yung panawagan ng isang lalaki. Sabi po doon, come over unto Macedonia and help us. Ibig sabihin, meron po mahalagang tungkulin si Apostle Paul na kinakailangang gampanan. Sapagkat ito po yung panawagan sa kanya ng mga tao dito sa Macedonia, sapagkat itong mga tao ito ay nangangailangan ng pagliligtas. At tingnan po natin kung ano po ang matutunan po natin sa talatang ito sa tingnan natin kung ano po ang makita po natin doon sa panawagan ni Apostol Pablo sa lugar ng Macedonia. Una, tingnan po natin, ito po ay isang panawagan na matatawag natin na kumbaga parang challenging sa kanya. Una, lost souls. Okay? Lost souls call us to the mission field. Yung mga kaluluwang ito na nawawala, bakit nawawala? Kasi wala pa po silang relasyon kay Kristo. Kaya tawag sa kanila ay lost souls. Mga kaluluwang wala pang kaligtasan. Sabi po sa verse 9, mabasa natin doon, binasa natin kanina, and a vision appeared to Paul in the night. So, nung gabi na yon, bago siya matulog, alam niyo po, pag vision, hindi po siya tulog. Pag sinabing vision ay nakabulat. Kaya nakikita niya. Ganyan po ang tinatawag na pangitain. Napagkat iba yung vision sa panaginip. Iba yung vision sa tinatawag na dream. Diba? Yung pag gano'n tayo, nanaginip, tulog yan. Pero pag vision o pagitain ay gising. Kaya nga si Paul, nakita niya po ito. Ano? So, those people are lost in sin and without hope. Yung mga tao ito sa Macedonia ay sila po ay naliligaw dahil sa kasalanan at wala po silang pag-asa. Ephesians 2, 1 and 2. Tignan niyo po kung ano po ang katatayuan ng tao sa harapan ng Diyos. Ito po yan ha.
Sabi niyan, and you have he quickened who were dead in trespasses and sins. Ayan po yan. Patayin sa kasalanan ang tao. Verse 2. Sabi niya, wherein in the past walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ayan po, yung masamang espiritu ang gumagawa doon sa mga anak ng pagsuway. Yung mga masuwaying anak, ang masamang espiritu po, ang sa kanila ay nananahan. Kung kaya itong mga tao ito sa Macedonia, nangangailangan po sila ng tinatawag na kaligtasan. And these people have never heard the gospel. Hindi po nila alam yung gospel. Wala po silang idea kung ano po yung tinatawag na good news or gospel. Kaya itong mga taong ito ay kailangan po sila na maligtas. And they do not know Christ died to save them. Hindi nila alam kung bakit namatay ang Panginoong Yesus para sila iligtas. They do not know that they arose and that He arose and offered them eternal life. Wala sila pong idea na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay at nag-o-offer ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Eternal life ang handog po ng Panginoon sa bawat tao. Hindi po ito binabayaran. Hindi po ito pinaghihirapan. Sapagkat ang kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na binibigay ng Panginoon sa tao, ay pinaghirapan na po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Krus ng Kalbaryo 2,000 years mahigit na taon. Naintindihan po natin, mga kapatid. Di ba? Yun po ang dahilan kung bakit po ang Panginoon ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Bible, how can they believe when they have not heard? Diba? Paano sila mananampalataya o maniniwala kung hindi nila narinig ang tinatawag na kaligtasan? Romans 10:14. May Tagalog ba dyan, Jai? Diyan natin sa Tagalog, ha? Para mas maintindihan natin mabuti. Tagalog. Walang Tagalog, wala? Sige, Tagalog dala. Ayan. So, Tagalogin natin, mga kapatid, dahil ngayon po ay buwan ng hika. Ng wika. Ayan, buwan ng wika. Ayan, o. Sabi niya, 14, sabi niya, 14 dyan. Yan. Basahin nga po natin. Ready now, read. Paano nga sila magsisitawan tungkol sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila magsisipalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makakapakinig na walang tagapangaral? Yan po, di ba? So kaya itong mga taga-Macedonia na to, wala silang kaalam-alam. Kaya kailangan pumunta ni Apostol Pablo at ni Silas para makarinig po silang tinatawag na Ebanghelyo. And how can they hear? Sabi nga yan, without a preacher, di ba? Nabasa natin. So paano sila mananampalataya sa Kanya na hindi naman nila napakinggan? O nga naman. Wala silang ideya kung paano manampalataya, kung paano manalangin, kung paano sila maligtas, sapagkat wala namang nangangaral. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, kailangan ng mangangaral. Sa panahon natin ngayon, hindi po ito dapat mawala. At ito yung ating tungkulin. Ito yung ating mga tinatawag na responsibilidad. Tayo ay binigyan ng Diyos ng tinatawag ng susi ng Kanyang kaharian. Ang susi na yan ay walang iba kundi ang kaligtasan. Hawak natin yan, mga kapatid. Na kailangan natin ipasa sa iba. At nagpapasalamat ako dito sa mga estudyante dito, no? Ay hindi sila nahihiyang magbahagi ng salita ng Panginoon sa kanilang mga klase. At yan ay tama lamang. Dahil responsibilidad natin na sila po ay mapahaginan ng tinatawag na Ebanghelyo. Ang tinatawag na mabuting balita. Sapagkat paano nga sila naman
mananampalataya kay Kristo kung wala naman silang alam? Walang magtuturo sa kanila, walang mag-guide. Kaya tayo po mga kapatid na ginagamit ng Panginoon upang i-guide sila, ituro sa kanila ang tunay na tinatawag na kaligtasan kay Kristo. Itinuturo natin sa kanila sapagkat ito yung turo ng Panginoon. Hindi natin sila tinuturuan na manampalataya sila doon sa kanilang relihiyon. Sapagat ang relihiyon ay hindi tayo kayang iligtas. Tunay na relasyon lang kay Kristo ang makapagliligtas po sa atin. Ano po? Sabi nga, naririnig mo ba yung panawagan ito ng mga tao na hindi pa nakakilala kay Kristo? Do you hear the calls of that soul of the lost? Are you willing to tell them of Christ and His love? Willing ba tayo? Gusto ba natin ito? Tayo ba ay susunod sa panawagan ng Panginoon? Tandaan po natin ang Panginoong Yesus bago po siya umakyat sa langit. Meron po siyang tinatawag na Great Commission. Ano po yung commission na yun? Dakilang habilin. Bakit may habilin? Kasi babalik siya. Sa kanyang pagbalik, kailangan masumpungan niya tayo, naglilingkod, nagtatapat, at tayo ay nagumagawa ng ating mga trabaho. Ang trabaho natin is to reach people to Christ. Dadali natin sila kay Kristo upang lumawak ang tinatawag na kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang ibig sabihin, yung kingdom ng Panginoon ay dadalhin natin sa lupa. Sabi ng panalangin, di ba? Thy kingdom come and thy will be done, which is in heaven and on earth. Di ba? Tama yun? Ganun eh. Yung langit, dadalhin natin dito. That's why tayo po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, hindi ako tumitigil kahit may karamdaman ako eh. Bakit? Trabaho natin yan, mga kapatid. Sa ospital ko, may pagkakataon ako, nag-share ako ng gospel doon. Bakit kailangan nila eh? Nalalapit na yung mga araw nila. Dahil itong mga tao ito, may karamdaman ito, hindi tiyak kung kailan sila, hanggang kailan lang ang buhay nila. Kumbaga, mas delikado sila eh. Mas delikado kami. Dahil ang buhay namin ay, kumbaga, sabi nga nila, 50-50 na lang. Bukas, makalawa, wala na eh. Marami na akong sabay, wala na, pumanaw na sila. Napakarami na nila. Bawat araw, sabi nga, every minute merong namamatay, 3 ang namamatay, or mahigit pa. Diba? It's either nagpakamatay, it's either aksidente, it's either ito ay normal na, yung tinatawag na normal na kamatayan. Marami. May mga sinisilang na namamatay, iba't ibang uri po ng namatayan ang dumarating sa tao. Bukod pa dyan yung mga tinatawag na sudden death. Bukod pa dyan yung mga tinatawag na suicidal. Alam niyo ba kung saan mataas ang rate na nag-suicide? Sa Japan. Maraming mga nagpapakamatay doon. Kasi ang mga Hapon, mabilis silang ma-discourage. Kaya sa Japan, maraming entertainment eh. Para sa ganun, hindi sila maboring. Ang mga Hapon, lalo na lalaki kapag walang trabaho, sa kanila yun eh. Parang walang kwenta sila. Ang ginagawa nila, tumatanong sa building, uminom ng lason, nagbabaril. Ganyan sila eh. Tingin nila sa kanila, wala silang kwenta pag walang trabaho yung mga lalaki. Ganun sa Japan, mga kapatid. Kaya nga, buti nga sa atin dito, matyagain tayo eh. Hindi ba? Kahit na walang pagkain, basta mabuhay lang, okay lang yun. Kahit pagpag, okay lang. Matyagain ng Pilipino. Hindi tayo kagaya ng Hapon, mga kapatid. Pero ganun pa man, ang sinasabi natin dito, yung bawat namamatay na yan, sila yung mga tao na wala kay Jesus. Wala kay Kristo. Kawawa sila. Bakit? Pag namatay sila, tiyak, automatic yun, impyerno yun. Impyerno. Magsasabi ng Bible, for the wages of sin is death. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala at hindi tayo nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kahit anong gawin ng tao, pagpapakabuti, kahit anong gawin ng
ng tao na pagiging tinatawag na religyoso, yun po ay hindi po magiging sapat para tayo magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay napakasimple lang. Pananampalataya kay Kristo ng buong puso at ng buong tinatawag na kaluluwa para maligtas ng tao. Ang relihiyon ay ginawa ng tao para abutin ng Diyos, subalit nalulungkot dahil hindi kayang abutin ng tao ang Panginoon. Kaya dahil dyan, ang Diyos na mismo ang bumaba sa lupa upang tayo ay abutin. Dahil tayo ay mga makasalanan. Walang pwedeng magbayad ng ating kasalanan kundi si Jesus lang na katawang tao. Kahit sabihin natin ang tao ay palasimba, kahit ang tao ay pastor, kahit ang tao ay ministro, pari, ano man yan, ay hindi po yan tinatawag na exempted sa kasalanan. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon, yung reliyon ang tao gumawa. Pero yung kaligtasan ng Diyos ang gumawa. Sapagat ang kaligtasan ay si Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Wasan ng reliyon yan. Diba? Sapagat sabi ng Acts, walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Sabi ng iba, yung relihiyon daw ay pare-pareho lang, iisa lang ang pupunta niyan. Tama! Saan? Sa impyerno, hindi sa langit. Dahil walang relihiyoso na napunta sa langit. Tignan nyo ha, bigyan ko kayo halimbawa. Sa bahay nyo, magpapapasok ba kayo hindi nyo kilala? Hindi, di ba? Kaya yung magulang nyo, hindi kilala yung tao, hindi niya papapasok. Pero, kung ang nanay nyo, magulang nyo, may kasama kayo na hindi niya kilala, papasukin hindi. Yun. Kilala nyo eh. Tama, di ba? Sa langit ganun din. Pag hindi mo kilala at hindi ka kilala ni Kristo, hindi ka pasukin sa langit. Dahil nakapapasok lang sa langit yung kilala at may relasyon kay Kristo. Okay? Ganun kasimple. Di ba? Dahil kahit anong gawin ng tao, kahit na sabi nga nila, sapian nila ang lahat ng relihiyon. O yung relihiyon na yan, sumapi sa kanya, wala pa rin kong kaligtasan. Wala at walang kaligtasan. Kaya itong mga tao ito sa Macedonia, ito yung dapat nilang marinig. At sino may taglay ng tinatawag na kaligtasan? Si Apostol Pablo. After niya maligtas, ito yung kanyang mission. Hindi siya natakot. Alam niyo ba ng time na to na sila ay kinulong? Tignan niyo ha? Okay. After that, sabi mo dito, Saul calls us to the mission field. Ikalawa, love for souls should cause us to heed the call. Heed, ibig sabihin, makinig. Yun daw po tinatawag na mga kaluluwang ito ay nagiging dahilan upang makinig tayo sa tinatawag na panawagan. Si Apostle Paul po ay merong tinatawag na malalim na pag-ibig sa mga kaluluwang ito. At yung pag-ibig na yan ay naranasan niyang ibigin yung tinatawag na mga Hudyo. Tandaan niyo po, si Apostle Pablo ay isang Hudyo. At mahal niya po yung mga Hudyo. At kinonsider niya rin po na mahalin yung tinatawag na mga Hintil. Sino yung mga Hintil na ito? Tayo po ito. Hindi tayo mga Hudyo. Tayo po yung mga Gentiles. Tayo po ay hindi po kabahagi ng kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay nilaan lamang ng Panginoon sa kanyang piniling bansa, which is ang Israel. Israel is the chosen nation ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Bible na parito ang Panginoong Jesus para sa kanyang sarili.
Subalit, tinanggihan siya ng kanyang sarili. And he came to his own, and his own received him not. Alam niyo ang kaligtasan ay para sa Israel lang. Hindi tayo kasali. Hindi tayo kasali. Pero tinanggihan po nila yung kaligtasan na yan. Kaya ginawa ng Panginoon, binigay sa atin. Alam niyo ba na ang Israel ngayon, ingit na ingit sa atin? Bakit? Kasi yung kaligtasan na dapat sa kanila, sa atin natunta. Kaya na-enjoy natin yung kaligtasan ito samantalang sila hindi. Kaya na-enjoy sila sa atin. Kasi sila, yung kanilang Savior ay hindi pa po dumarating ang kanilang pagkakaalam. Kasi ang pagkakaalam nila ng Savior ay hindi yung batang nandoon sa tinatawag na sabsaba, hindi yun. Ang in-expect nilang tagapagligtas ay naka-corona, nakasakay sa kabayo, at king. Hindi nila yung nakita kay Kristo. Kaya ang tawag sa kanya ng mga tao doon ay anak ng tao. Ang pagkakilala ng mga Hudyo sa kanya ay hindi tagapagligtas. Kaya nga siya, di ba, pinako sa krus eh. Di ba? Kaya nga siya ininsulto, di ba? Yung tinatawag doon na ininsulto siya doon, nilagay niya sa krus, sabi niya doon, di ba? King of the Jews. Pag-insulto sa kanya yun eh. Kaya nga siya ginurunahan eh. Pero si Pablo, mga kapatid, makita natin na itong taong ito ay minahal niya po ang lahat ng uri ng tao. Kaya ngayon, noong narinig niya at nakita niya sa pakitaan niya, agad-agad ay pumunta sila immediately ni Silas doon po sa lugar na yon. And they went to the Philippi. Alam niyo ang Philippi? Ito po ay chief city ng Macedonia. Kumbaga, ang Quezon City ay bahagi ng Maynila. Tinatawag si Pablo sa Quezon City ng pinaka-chief city na tinatawag na Quezon City ay walang iba kundi ang Maynila. Pumunta po sila doon ni Silas at nangaral po sila. At ano po ang nangyari? Nung sila po ay nangangaral, meron po siyang nakausap. Sa pagkatong time po na yun ay tinatawag na prayer time ng mga Hudyo. Pumunta po si Paul doon sa taong na lugar na yun. Ikot-ikot po siya at napunta siya doon sa isang tinatawag na river or ano ba river sa Tagalog? Ilog. Okay? Doon sa ilog ay meron nagdadaan doon ng mga babae. At nakausap niya si Lydia. At sinira niya po ng gospel. At si Lydia po ay naligtas. Si Lydia ay mananahin ng mga damit. Negosyante po siya. That's why, yan ang unang convert nila doon sa lugar na yon. At pumunta po siya doon sa isang lugar na kung saan ay meron po isang babae na sinasapian ng tinatawag na demonyo. At itong babae ito ay nakilala sila. Na ang sabi nila, ito yung mga alagad ni Kristo na anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tignan nyo ang demonyo nire-recognize na si Kristo ay Diyos, makapangyarihan sa lahat. Nakalulungkot lang na mayroong mga pangangaral na hindi sila naniniwala kay Kristo na Diyos. Malungkot yan. Yung Diablo naniniwala eh. Si Kristo na tagapagligtas at makapangyarihan sa lahat, Diyos siya. Maging yung doon sa Book of Mark, di ba? Nang sabi niya, ikaw na si anak ng Diyos na makapangyarihan, di ba? Nare-recognize nila si Kristo na Diyos. Samantalang itong mga tao ito talagang hindi nila tanggapin na si Jesus ay Diyos, kundi tao lamang. Tandaan nyo tayo naniniwala na si Kristo ay tao. Pero hindi tao lang. Siya ay 100% man and 100% God. Dahil nung naparito siya, isinilang siya bilang tao. May katawan, may laman. Kaya lang ang katawan niya ay kakaiba sa katawan natin. Ang katawan niya ay banal, walang dumis. Laging yung dugo niya. Kagaya natin ang dugo natin madumi. Ang dugo ng tao madumi. Ang dugo ng hayop madumi. Kaya nga sa Old Testament, bawal sabi ng Panginoon kainin yung dugo. Sabagat madumi, nandiyan yung dumi. Ano? At yan, nung time na yon ay ang Panginoon ay nagkatawang tao
sapagkat siya ang magiging tagapagligtas. At alam niya na pagdating ng araw, siya ay parurusahan. Dahil kung di siya parurusahan, at hindi siya mamamatay, hindi siya mabubuhay, walang kaligtasan. Right? So ganyan ang istorya niya. Kaya nga, nung namatay si Jesus, akala ng Diablo, wala na tayong tagapagligtas, patay na. Kaya nabuhay ikatlong araw. So nalungkot si uli. Hindi ba? Kaya ginagawa niya ngayon ay walang iba kundi tuksuin tayo at ilayo tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil trabaho niya yan eh. Okay? Kaya nga kapatid, tatanda natin, itong hinalinan nato ng ng masamang espiritu ay pinaraya niya doon sa poses ng tinatawag na bad spirit. At napunta sila doon at alam niyo ba ginawa sa kanila? Habang nangangaral sila ay hinuli at ikinulong. Sila ni Silas at ni Paul. Pero wala po silang wala silang magawa. Dahil inutos po yan ang tinatawag ng yung mga judges. At doon sa mga sarhento. At sila kinulong. At pagkatapos ng kinulong po sila, anong ginawa nila? Umawit po sila doon sa kulungan ng mga hymnal song. Okay? Awit na sila po doon. Si Paul at si Silas, umawit po sila. Hanggang lumindol ng malakas. Kung babasahin niyo po ito, hindi ko na kailangan basahin for the sake of time. Kapag nandun sa bahay, basahin niyo po itong Acts chapter 16 na to. Okay? Lumindol ng malakas. At nabuksan ang mga pintuan na tinatawag na kulungan. At bigla pong yung Philippian jailer ay biglang magpapakamatay. Bakit? Kasi sagutin niya sa kanyang tinatawag na pinuno kapag nakawala yung mga preso. Kaya sabi ni Pablo, huwag kang magpamatay, narito kami. Okay? Narito kami, sabi niya. At itong bantay na to, sabi niya, mga Ginoo, ano ba ang gagawin ko para ako ay maligtas? What must I do to be saved? Di ba? Sabi niya. Sabi ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Maniwala ka ng palataya ka kay Kristo, at ikay maliligtas at ang inyong sambahayan. Sa madaling sabi, yung nga ginawa niya, naligtas po siya. Yan po ang nangyari po dito sa panahon na ito. At sa lugar po ito ng Macedonia. Tignan nyo, kung hindi po punta si Apostle Paul, hindi mangyayari ito eh. Ang unang convert nila si Lydia, yung babae na to na sinasapian ng masamang espiritu ay naligtas siya. At ito naman po yung tinatawag na bantay doon po sa kulungan. At yung si suicidal jailer became a believer. Naligtas siya. Great victories await us when we heed the call to reach the lost. Kung atin pong pakikinggan yung pong tinatawag na panawagan sa atin, na abutin natin ito, yung mga tinatawag na mga lost soul, ay meron po naghihintay po sa ating tinatawag na tagumpay. Yan, nagising ko. Sorry po. Yan, okay? So, may tagumpay mga kapatid. Bakit? Isang kaluluwa lang ang mawagi natin sa Panginoon. Sabi ng Bible, ang langit ay nagkakaduwaan. Nagpapalakpakan yung mga anghel. Hindi ko lang para sila magpalakpak. Magpapalakpak siguro lang, talaga namang bumabang ka sa pas na gano'n sa tuwa nila. Isa lang na kaluluwa. Alright? Ikatlo, look around the mission field surround us. Tingnan po natin. Sabi ng Panginoon, inugnas at aanihin. Sabi niya dyan, kakaunti at manggagawa. Maraming aanihin, kakaunti ang manggagawa. Kaya kailangan po ng mga manggagawa at walang iba kundi tayo. Estudyante, papasok tayo bukas. Okay? Bukas na pasokan nyo. Excited ba kayo? Siyempre hindi. Dahil maiiwan nyo na yung mga tulugan ninyo.
na kung saan ay parang nakakabit na ang inyong mga likod doon sa tulugan na parang hindi na talaga matuklak. Parang rugby na nakadikit. Pero bukas, first day, sigurado gigising kayo ng maaga. Lunes, nag-ceremony. Alright? Kumanda na kayo sa isang madugong labanan ang eskwelahan. Right? Pero sinisigurado ko sa inyo mga kapatid. Okay, listen to me. Huwag ninyong hahayaan na lilipas sa oras hanggang tayo magkakataon, ibahagi natin ang Ebanghelyo sa mga tao. Andiyan na yung field, oh. Yan, di ba? Nandiyan na sila eh. Wala nang problema. Hindi mo na kailangan na maghanap pa, nandiyan na sila. Nasa harap mo, nasa likod mo, nasa tabi mo, sila na yung field mo, mga kapatid. Sila na yung inyong Macedonia. Huwag nating kaliligtaan mo ito. Tumingin-tingin ka lang, nandiyan yan. The field is the word. Ang field natin ay walang iba kundi ang mundo. Pakitingnan mo nga ito dyan. Matthew 13. Ano to? 38. Matthew 38, sabi niya dyan. Ayan. At ang bukid ay ang sanglibutan. Ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pagsirang damo ay ang mga anak na masama. Ayan o. Meron talaga sumisira eh. Diba? Pag nagtatanim ka, meron mga damo na sumisira at tinatawag kinukuha yung nutrients doon dapat na pumunta sa tinatawag na itinatipong halaman. Ang mundo ganyan. Pagbahag ka na sa salita ng Panginoon, i-distract ka. Una si Satanas, di ba? Ayaw ni Satanas na ayaw ni Satanas na ginagawa mo yan. Nagagawa ni Satanas, yung ginagawa mo palagi, ilalayo niya yung sa'yo. Yung sinisiran mo. Kaya mapapansin mo yan, di ba? Nag-umiiwas na siya. Meron niya. Pero, tandaan mo, meron namang makikinig. At yun yung magiging katuwaan at kasiyahan natin sapagkat meron magre-respond at susunod po doon sa tinatawag na kaligtasan. Yun ang katutuwa. At doon tayo mag-focus. Yung ayaw, huwag natin pilitin sapagkat ang kaligtasan mga kapatid ay hindi ito ipinipilit sa tao. Kusang loob na binibigay at kusang loob naman ng taong tatanggapin kung gusto niya or hindi. May choice tayo eh. Ibigyan tayo ng Panginoon ng choice, ng volition, kung paano tayo pumili at maganda o hindi. Kung gugustuhin ba natin o hindi, ganun yan. Kaya, pero hindi natin sila pinipilit. Pero, kinakailangan natin isabihin sa kanila. Have you, sabi niya dyan, even natin notice that they are there. Yung mga tao na to, nakikita natin sila, nandiyan lang sila. And makita natin si Apostol Pablo at si Silas kung paano po nila tinawag dito yung sinamantala, yung opportunity doon sa Macedonia na yon. Ilan bang oportunidad ang dumadaan sa atin? Tatandaan po natin, maraming tao na naghihintay para malaman nila yung pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Mahal sila ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Walang tao ang hindi mahal ng Diyos. Lahat. Pastor, kahit makasalanan, yes. Bakit sino ba tayo? Banag ba tayo sa Panginoon? Hindi naman eh. Makasalanan tayo eh. Pero ang tatsalan nyo ito listen to me. Iba yung makasalanan sa nagkakasala. Okay? Tandaan nyo na, ang makasalanan, ito yung mga tao na wala pa kay Kristo. Ini-enjoy nila ang kasalanan. Wala silang, tawag dito, wala silang, tawag niyan yung pakundangan
sa paggawa ng kasalanan. Masaya silang ginagawa yung kasalanan, pero yung mga anak ng Diyos, hindi nila ini-enjoy ang pagkasala. Dahil sila'y binago ng Panginoon, tunay na nagkakasala pa tayo kasi andito pa tayo sa ibabaw ng planeta ito. Magiging perfect lang tayo pag nasa langit na tayo. Sabagat papalitan ng Diyos ang ating katawan ng tinatawag na incorruptible body, ng tinatawag na heavenly body, glorified body, banal na tinatawag na pangangatawan, na wala ng kasalanan, wala ng karamdaman, wala ng mga maling isipan, wala ng tinatawag na mga bagay na hindi tama sa paningin ng Panginoon. Perfecto! Pero dito hindi pa po. Nagkakasala pa tayo. That's why, yung pagkakasala natin, kaya nga may 1 John 1:9 eh. Na kung nagkasala tayo, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Paulit-ulit lang, hindi ba? Pero bakit hindi nagsasawa ang Panginoon? Kasi ganun talaga eh. Pero hindi na nangahulugan na pag nagkasala ka, ituloy-tuloy mo. Iba yun. Kaya sabi ng Panginoon, be ye holy for I am holy. Amen. Sabihin ng iba, pinatatawa naman pala ako ng Panginoon, hindi pwede ba ako magkasala, pwede ba ako pumatay? Di ba? Hindi ganun yun. Kasi ang Diyos, gusto niya na matuwid tayo sa harapan niya palagi. Kaya nga, ginagawa natin yung tinatawag ng kalooban ng Diyos sapagkat ito yung tama. Iniiwasan natin yung mga bagay na pagka parang magkasala tayo, matukso tayo. Kasi naman talaga nilalatag sa atin ng Satanas everyday. Pag mulat ng mata natin, ayan na. Meron agad na tinatawag na temptation. Pag nakita mo yung cellphone mo, temptation na yan. Oo. Kasi pag pinot mong gano'n, ano mapipindot mo dyan, patay, yun na yun. Temptation na yan. Kasi hindi mo maiwanan ang cellphone mo, temptation yan eh, di ba? Oh, yung Bible, hindi naman nababasa. May temptation ka. Pareho naman nandyan, yung Bible sa cellphone. Sino na pa yung cellphone? Kasi, di ba? Ganyan ang tao eh. Oh. Pero pag Kristiyano ka, dapat hindi gano'n. Dapat ang priority natin yung tinatawag na Word of God. And prayer time. Yung tinatawag na quiet time, quality time, ano mang tawag dyan. Sa mahalaga na ipag-usap tayo sa Panginoon. Importante yan. At hindi lang importante, napaka-halaga bilang Kristiyano. Okay? Opo. So, tingnan natin yung ating mission field. Tingin-tingin lang tayo sa paligid. Meron tayo po pwedeng makausap. Let's pray, Panginoon. Tayo po kami po nagpapasalamat sa umaga pong ito. Purihin ka dakilang Diyos. Sapagkat tunay nga na ikaw ang source ng lahat ng bagay. Ikaw, Panginoon, ang nagtuturo sa amin kung paano kami maging banal sa inyong harapan. Kung paano kami, Panginoon, maging useful, fruitful, and faithful, Panginoon, sa inyong gawain. Panginoon, thank you so much for your message this morning. Salamat din, Panginoon, sa privilege na Panginoon ay makapaglingkod sa inyo. Salamat dahil binibigay mo sa amin yung mga pangailangan po namin. Yung lakas, Panginoon Diyos, kailangan po na ang pangatawan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi kayo nagsasawa. Hindi kayo nagkukulang, Panginoon, sa lahat ng aming pangailangan. Lagi kayo nandiyan, nakalalay, Panginoon, sa amin. Salamat dahil ingatan mo kami sa man po mga kasamaan. Aman tayo na nanalangin, mga kapatid, tumayo tayo lahat. At lumapit tayo sa Panginoon ngayong oras na ito. Yung mission field natin ay yung ating nasasakupan. Kung saan tayo nandoon, yung po yung mission field natin. Una, ang mission field natin ay yung ating pong tahanan. Kapatid, mga minamahal, tayo niligtas una ng Panginoon. Dahil meron tayong trabaho. Yung ilapit natin sa Panginoon yung ating mga mahal sa buhay. Kagaya po ng bantay sa kulungan. Siya po yung napalataya kay Kristo. At pati yung kanyang mga mahal sa buhay ay naligtas din. Kaya din naman po, mga kapatid, ang plano ng Diyos sa atin. Huwag natin kalimutan
na ang bawat isa sa atin ay meron tayong responsibilidad. At dahil meron tayong responsibility, meron tayong accountability sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi natin ibabahagi sa mga taong ito patungkol sa kaligtasan, kapag namatay sila, mapapahamak sila. Ang kanilang dugo ay sisingilin ng Panginoon sa atin. Kahabagan natin mga kapatid ang mga taong ito, yung mga naliligaw na kaluluwa, kailangan nilang kaligtasan. Mahalin natin sila. Ilapit natin sila sa Panginoon. Dagdagan natin ang mga bilang ng kingdom ng Panginoon, yung kanyang kaharian dito sa lupa. Dalhin natin sa kanila ang kaligtasan, yung gospel, yung good news. Mga kapatid, mga minamahal, marami pang mga panahon tayong hukulin, iuukol sa mundo ito. Hanggat hindi pa dumadating ang Panginoong Jesucristo, ang trabaho ito ay huwag nating putulin. Huwag nating hayaan na mayroong mga mamamatay na walang Kristo sa kanilang mga buhay. Na hindi nila maririnig ang patungkol sa tinatawag na Ebanghelyo. Lord, tulungan niyo po kami na ang aming mission field, Panginoon, ay mabahagi na namin ang Ebanghelyo. Panginoon, ang mga estudyante dakilang Diyos sa iglesia nito, use this to propagate the gospel, to reach more soul para sa inyo. Lord, minsan nahihiya kami magbahagi, Panginoon. Natatakot kami. Subalit ang pangako mo sa amin, kami sasamahan ninyo. Tutulungan mo kami kung ano mga sasabihin po namin. Aalisin mo ang takot sa aming mga puso. Panginoon, maraming mga buwan ang lilipas. Maraming taon ang darating. Naway magampanan namin, Panginoon, ang aming mga tungkulin. At hindi lamang po responsibilidad at trabaho ng pastor ang magbahagi ng Ebanghelyo. Kundi lahat po kami bilang iglesia ay gawin po namin ito, Panginoon, na may katapatan. Kapatid, mga minamahal, naway maging encouragement sa atin ang mensaheng ito. Maging challenge sa atin ito. Habang tayo ay nakayuko at nakapikit, kung meron dito sa ating kalagitnaan na hindi pa niya tinatanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at sarili na tagapagligtas, maaari ba kitang kanyayahan sa umagang ito na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas, upang sa ganon matanggap mo ang buhay na walang hanggan? Meron po ba? Taas lang ang kamay at ibaba lang po, meron ba? Habang nakapigit na kayo po, meron ba gustong tanggapin si Jesus sa kanyang buhay? Pastor, hindi ko po alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko pag ako namatay. Ito yung pagkakataon, kaibigan. Okay? Taas mo lang, baba mo lang ulit. Okay, maya. Okay, kung wala po, ibig sabihin, ang nasa loob ng kwartong ito, lahat po tayo iligtas na. Na ano ang buhay, ano bang araw na tayo bawian ng buhay? Nakatitiyak tayo na sa langit tayo pupunta. 100%, walang duda. Bakit? Dahil bigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Tinanggap natin si Jesus sa puso natin, nang walang pag-aalinlangan, nang walang pagdududa. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili ng pagligtas. Eh mga kapatid, mga minamahal, tatandaan po natin. Tayo po ay hindi pa po kinukuha ng Panginoon dahil meron pa po tayong trabaho na dapat po nating trabahuin. Dating kalilimutan na ang Panginoon ang nagtuturo sa atin. Ginawa niya rin po ito. Baga si Apostle Paul. Madalian po yung kanila pong pag-aksyon sa panawagan sa kanila. Kaya nga po maranakot na naligtas ang Macedonia. Kaya nagkaroon ng church sa Macedonia, sa Philippi. Panginoon, tulungan niyo po kami
I-bless po kami, Panginoong Diyos. At ingatan po kami palagi. At bukas, Panginoon, papasok na naman po, Panginoong Diyos, sa mga mag-aaral. Pakaingatan niyo sila palagi sa kanilang pong pag-alis at pag-uwi sa bahay. At ang mga Panginoon, bigyan niyo sila ng karunungan. Tulungan niyo po ang mga mananampalatayang ito. Ay huwag po nilang ikahiya na sila po yung mga mananampalataya. At mula pa lang ng araw, ipakilala na nila kung sino po sila. Dahil sila po yung mga anak ng Diyos. Salamat Lord, ngayong umaga po ito. Tumaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang giving, I'm giving. Magbibigay po tayo sa Panginoon. At sabi ng Bible, magkakasaya tayo dapat magbigay sa Diyos upang tayo magpalain. I'm giving.